Welcome sa aking munting channel pero huwag ka magpaloko sa munting na yan. Dito pinapabukas ko ang mga sikreto na ayaw ipaalam ng iba. Mind games, diskarte at mga taktika na pwedeng magpabago ng pananaw mo sa buhay. Ako ang tropa mo na walang sinasanto pagdating sa katotohanan. Kaya kung handa ka na, ilock ang pinto, ilagay ang earphones at sumama ka sa laro ko. Let's begin. Kapag tinawag kang beta male, masakit. Pero minsan kailangan mo munang masaktan para magising. Hindi porket tahimik ka beta ka na. Hindi rin porket laging palaban ka, alpha ka na. Ang tanong dito, kumusta ang respeto mo sa sarili mo? Kasi boss, sa mundong ito, pag wala kang paninindigan, prinsipyo at diskarte sa sarili, wala kang bigat, wala kang saysay. Ngayong gabi pag-uusapan natin, ang beta male, ano ka ba talaga? At higit sa lahat, paano mo itatama? Part 1, ano ba talaga ang beta male? Sa modernong social hierarchy, may 4 na terms na lumulutang. Alpha male, leader, self-reliant, tahimik pero may respeto. Beta male, follower, laging nagpapakabait pero walang paninindigan. Sigma male, tahimik, solido, wala sa grupo pero may sariling mundo. Omega male, wala talagang direksyon, parang lost boy. Pero boss, focus tayo sa beta, kasi yan ang pinakadelikado. Hindi siya masama pero mapanganib kapag nanatili ka dyan. Signs na isa kang beta male. Laging nag-a-adjust kahit hindi na makatao, hindi makatanggi. Nag-aantay ng approval ng babae bago magdesisyon. Laging natatakot kung anong iisipin ng iba. Boss, kung relate ka, huwag kang matakot. Hindi ka pa huli. Part 2, ang sekreto kung bakit tinatawag kang beta ng mundo. Ang mundo hindi base sa pogi, hindi rin sa yaman lang. Base yan sa self-worth na nararamdaman mo sa sarili mo. Bakit? Kasi kahit gaano ka pa kahusay, kung takot kang tumayo sa sarili mong desisyon, beta ang dating mo. Kwento, si Raymond laging yes man, sa barkada, sa trabaho at lalo na sa babae. Sabi niya, ayoko siyang masaktan, pero ang totoo ayaw lang niyang i-reject hanggang sa napagod yung babae. At iniwan siya. Lesson, kapag puro ka bigay pero wala kang boundaries, ikaw rin ang mawawala. Part 3, Dark Psychology. Bakit walang nagre-respeto sa beta? Alam mo bang kahit hindi sabihin ng babae, nararamdaman niya kung may paninindigan ka o wala. Kasi ayon sa psychology, ang babae program na maghanap ng protector, hindi follower, hindi pushover. Kapag beta ka, you chase too much, you validate too fast, you expect too little. Kaya kahit anong effort mo, hindi ka niya mararamdamang safe zone. Real talk lang boss, kung mas mahal mo siya kaysa sa sarili mo, ikaw ang talo. Part 4, Stoic Mindset. Ang lalaking may disiplina, hindi pakitang tao. Sabi ni Epictetus, if you want to improve, be content to be thought foolish and stupid. Sa Stoic philosophy, lalaki ka hindi dahil loud ka. Lalaki ka kapag kaya mong pigilan ang sarili mo para sa mas mataas na purpose. Ang beta male, laging mabilis ang bibig. Ang alpha, tahimik pero consistent. Part 5, paano hindi maging beta? Step 1, build boundaries. Walang respeto sa taong walang limit. Kung hindi ka marunong magsabi ng hindi, lahat ng tao sasayaw sa paligid mo. Step 2, master delayed gratification. Huwag kang papet sa dopamine. Magtrabaho ka, magplano ka, magbasa ka. Step 3, choose purpose over validation. Kung lahat ng galaw mo para lang mapansin, hindi ka lalago. Pero kung ang desisyon mo para sa future mo, mapapansin ka kahit ayaw mo. Step 4, stop over-chasing women. Focus ka sa sarili mo. Pag may babae sa tabi mo, bonus yan, hindi mission. Dapat ang purpose mo hindi siya, kundi ang direksyon mo. Step 5, control emotions like a warrior. Huwag kang reactive, huwag kang pa-victim, tahimik ka lang. Pero pag nagsalita ka, may bigat. Part 6, building real value as a man. Beta males rely on attention. Alpha males create attention. Sigma males ignore attention, pero binibigyan pa rin sila nito. Anong gusto mo? Gusto mo bang ikaw yung laging naghahabol? O ikaw yung hinahabol dahil may ginagawa ka? Start with discipline sa katawan mo, projects na long-term, mindset na hindi mabilis mabali. Kasi boss, ang tunay na value ng lalaki, nakikita sa tahimik niyang tagumpay. Part 7, the final shift. Kailan ka magbabago? Ang tanong dito boss ay hindi, beta ba ako? Kundi, hanggang kailan ako magiging ganito? Kasi araw-araw may choice ka. Manatiling alalay o simulan ng buuin ang panibagong sarili mo. Hindi ito overnight, pero araw-araw, pwede mong bawasan ang kahinaan at dagdagan ng dignidad. Kung tinatawag kang beta male, huwag mong masamain. Gamitin mo yon bilang apoy. Walang tunay na lalaki ang sumikat dahil gusto lang niyang magustuhan siya. Nagsimula sila sa pagiging walang-wala. Pero dahan-dahan,
Binuo nila ang sarili nila. Boss, ayusin mo paninindigan mo. Panindigan mo ang katahimikan mo. At huwag mong hayaang kahit sinong tao ang magdikta kung sino ka. Dahil sa dulo ng lahat, ang lalaki na may disiplina at prinsipyo, hindi kailangang tawaging alpha. Pero ramdam mo agad, siya ang may bigat. At kung umabot ka hanggang dito, maraming salamat. At kung nagustuhan mo ang videong ito, maaari kang mag-comment, mag-like, i-share at mag-subscribe para updated ka sa mga paparating pang mga video. Hanggang sa muli. Salamat.